Mahigpit na binabantayan ng mga eksperto ang mga naitatalang kaso ng monkeypox o mpox sa ilang lalawigan sa Mindanao. Posibleng mayroon umanong silent transmission lalo't walang travel history ang karamihan sa mga nagpositibo. Saksi, si Mariz Umali. Halos isang buwan mula nang matukoy ang unang kumpirmadong kaso ng mpox sa South Cotabato noong April 27, bigla raw umakyat sa 10 ang kumpirmadong kaso nito ayon sa Integrated Provincial Health Office o IPHO ng South Cotabato. Yan ay matapos magkasabay-sabay ang paglabas ng resulta mula sa pagsusuri ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Unang naiulat ng 24 oras na nasa 19 ang kaso, pero paglilinaw ng IPHO. As of May 20, yung number of cases for South Cotabato po is at 10 confirmed cases. We have 6 cases na nag-negative po for laboratory testing and 3 cases, suspect cases awaiting for confirmatory testing results. Tuloy-tuloy pa rin daw ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad, lalo't palaisipan pa rin daw sa kanila kung paano ito nakuha ng mga pasyente. Gayong wala naman daw silang direktang pagkakaugnay sa isa't isa. Isa raw sa mga posibilidad ay ang tinatawag na silent transmission. Most of these cases does not have a history of travel or direct exposure from each other sa mga cases po dito. What this tells us is that baka meron silent transmission na nangyayari sa community. Possibly po, maybe may kakilala po sila who have not reported or have not submitted themselves for reporting. Nauna nang itinaliwanag ng mga eksperto na nakukuha ang mpox sa direct skin-to-skin contact o transmission, kabilang ang pagyakap, paghalik o di kaya'y pakikipagtalik. Bukod sa South Cotabato, 3 kumpirmadong kaso ng mpox ang naitala rin sa Sultan Kudarat. Sa BIRMM naman, 2 kumpirmadong kaso rin ng mpox ang naitala, kapwa sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Kabilang sa mga sintomas ng mpox ay lagnat, malalaking pantal o rashes na mas malaki kesa sa chickenpox, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani at matinding pagkapagod. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nilinaw ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center na hindi sa kanila dinala ang mga carrots na nakuha ng itinatapon ng isang magsasaka sa Tublay, Benguet at iniulat ng saksi kagabi. Ayon po sa pamunuan ng trading center, lahat daw ng carrots na dinadala sa kanila ng mga lokal na magsasaka ay naibebenta kahit na sa mas mababang presyo. At sa mga pambihirang pagkakataon daw na may hindi maibentang mga carrots, idinodonate ito sa ilang institusyon habang tinitiyak na mabibigyan pa rin ng karampatang kompensasyon ang mga magsasaka. May mga inisyatibo rin daw sila para matugunan ang pagtatapon ng gulay at ang pabago-bagong presyuhan sa merkado. Nasa all-time high na raw ang iligal na bentahan ng mga tobacco product at katumbas po yan na hanggang 45 bilyong piso nawawalang kita sa gobyerno. Kaya naman humihingi na po ng tulong ang Bureau of Customs sa mga lokal na pamahalaan para mabuwag ang black market. Saksi, si Bernadette Reyes. Sa taas ng presyo ng sigarilyo mula nang ipatupad ang sin tax, nabawasan daw ang pagyoyosi ni Jeremy. Dati sa 3 to 5 pesos pa. Ngayon? Sa 10 to 11 na. Dati nakakaisang kakao, ngayon kalahati na lang. Mahal. Pero sa kabila ng mataas na presyo ng tobacco products, malaki pa rin daw ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa iligal na bentahan ng tobacco products. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, naglalaro sa 40 billion hanggang 45 billion pesos ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa illicit trade ng mga tobacco products. Sa katunayan, ayon sa Philippine Tobacco Institute, umakyat na sa all-time high ang illicit trade sa tobacco. By the end of 2024, illicit trade incidents stood at 18.2%. That is a 240% increase in just 4 years. 1 in every 5 cigarettes sold today is untaxed and unregulated. Tumaas rin daw ang bilang ng mga naninigarilyo dahil nagkaroon ng paglipat sa paninigarilyo ng legal na tobacco products sa illegal na mga produkto. Nagsasagawa rin ng enforcement activities ang Bureau of Customs para mahuli ang mga nagpupuslit ng tobacco products sa bansa. Kailangan daw nila ang tulong ng iba pang ahensya pati na ng mga local government unit dahil sa mas malawak na iligal na bentahan sa mga probinsya. The sources of illicit cigarettes at the southern borders come from our border countries, Malaysia and Indonesia.
Ayon naman sa BIR, mahalaga raw ang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang paghuli at paghain ng kaso laban sa mga violator. We will be going into an interagency automatic sharing of information. Walang lag time, real time sana. Wala nang request process. Dapat capable na tayo niyan, one common space for us to share information. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pangasinan Solid North Transit Incorporated sinampahan ng reklamong sibil sa Quezon City Hall of Justice ng mga naulila ni Philippine Coast Guard personnel Diane Janica Alinas na kasama sa mga nasawi. 50 milyong pisong danyos ang kanilang hinihingi mula sa driver at may-ari ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated. Personal na sinamahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ng pamilya at kanilang abogado sa paghain ng reklamo. Mula sa Quezon City, nagtungo si Secretary Dizon sa Antipolo City para naman sa pagsasampa ng 80 million peso civil suit para sa 8 miyembro ng isang religious group na namatay rin sa parehong insidente. Paglilinaw ni Dizon, bukod pa ang mga civil case na ito sa reklamong kriminal na isasampa naman ng Department of Justice laban sa kumpanya. This is our responsibility, no? Ang importante dito, it's not just yung, hindi lang yung sumasama tayo dito at tinulungan natin ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbigay ng legal counsel, pero ito ay mensahe sa lahat ng mga bus company na hindi natin ito tolerate ito. Ang administrative case naman patuloy na dinidinig ng LTFRB. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang kampo ng Solid North tungkol sa mga inihaing reklamo. Pero dati nang sinabi ng kumpanya na handa silang harapin ang pananagutan dahil sa aksidente. May 1 nang mangyari ang malagim na aksidente sa toll plaza ng SCTEX na isinisisi sa nakatulog umanong driver ng Pangasinan Solid North habang nagmamaneho. Driver's license ng SUV driver na nakapatay ng 2 individual sa NAIA Terminal 1 ni-revoke na 4 na taon. Ayon sa Land Transportation Office, napatunayan nilang guilty sa reckless driving ang SUV driver na mula sa Batangas. Bukod sa 4 na taong revocation ng lisensya, pinagmumulta rin ng driver ng 2,000 piso alinsunod sa isinasaad ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. May 4 nang mangyari ang aksidente na ikinamatay ng isang batang babae na anak ng isang OFW at isa pang lalaki. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Iginiit ng sinibak na OWA Administrator na si Arnel Ignacio na dumaan sa tamang proseso ang pagbili sa lupang nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyong piso. Wala rin daw siyang kinita mula sa transaksyon. Saksi, si Marie Zumali. Humarap sa media sa unang pagkakataon si dating OWA Administrator Arnel Ignacio mula nang sibakin sa kanyang pwesto para magpaliwanag ukol sa aligasyon kaugnay ng hindi umano otorisadong pagbili sa lupa sa halagang 1.4 billion pesos. Ayon kay Ignacio, dumaan daw ang transaksyon sa tamang proseso. Ito po ay dinala namin sa board. Dinala namin sa board bilang report ng OWA at binusisi ng ilang technical working group na binuo rin po ng aming chairman na si Chairman Secretary Hans Kakdak, nakaibigan ko. Walang nakitang iniliban na hakbang. Lahat ng mga requirements sinunod at sinabing maayos ang aming pagkakasunod sa RA 10752. So, ito po ang kaya ako gulat na gulat na tinawag itong anomalous deal. Ang biniling lupang may lawak na 6,499 square meters malapit sa NAIA Terminal 1, inilalaan para sa itatayong halfway house ng OWA. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyong may kinita siya sa transaksyon. Napakabigat. Pagkatapos napakaraming aligasyon sa akin. Saan ang galing? Sa isang papel na walang nakapirma? Na ang dami-daming sinabi na kinita ko, hindi, pati nga yung numero hindi na nga magkasundo kung magkano. Wala po akong kinita dito. Nilinaw din ni Ignacio na Land Bank ang nagtakda ng halaga ng lupa at ito rin ang sinunod ng OWA sa pagbabayad. As our government financial institution, it's the Land Bank who assessed the value and it is exactly
exactly the amount that OWA paid. At sana naman lang, binigyan ako ng pagkakataong makausap. Nagulat na nga lang po ako na isang araw pinatawag ako na ako ay papalitan. So, yun po ang nangyari dito. Hindi ko po ito itinago sa ito pong ganitong kagandang transaksyon. Bakit namin itatago ito? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot si Ignacio kung ano ang susunod nilang magiging hakbang. Pero umaasa siya na magagamit pa rin ang pasilidad ng mga itinakdang benepisyaryo nito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Naiyak si Kapuso It Girl Gabby Garcia nang mag-renew siya ng kontrata sa GMA Network. Binalikan niya ang naging karanasan nang nagsisimula pa lamang sa showbiz. Saksi, si Nelson Canlas. I will be doing A Week in My Life. From a content creator, Bye! an endorser, actress, and the seasoned TV host, Gabby Garcia does it all. Please sign the contract. At sa mahigit isang dekada niya mula nang pumasok sa showbiz, nananatiling kapuso si Gabby na naging emosyonal pa sa pag-renew niya ng kontrata sa GMA. When I was younger, I often get rejected in auditions and PTRs. But GMA was one of the few ones who embraced me, who welcomed me, who accepted me, and who saw something in me. Tumaya sila sa akin without even knowing what I have to offer. Thankful si Gabby sa tiwala at opportunities na ibinigay ng GMA sa fruitful journey ng Millennial It Girl. So thank you for giving me wings to fly and to do what I want to do. Thank you for giving me the dream of a lifetime. I'll forever cherish it. GMA is my home. GMA is my second family. Mas naging emosyonal si Gabby nang pasalamatan niya ang kanyang mga magulang. I would like to take this opportunity to honor my parents. Thank you. Thank you for being there. Yes, palakpakan natin sila. I wouldn't be the woman I am today if it weren't for them. Nagpasalamat din si Gabby sa kanyang partner, ang kapuso actor na si Khalil Ramos, na tila naging personal photographer ni Gabby sa event. Naging mas special ang contract renewal ni Gabby sa pagbati ng mga kapwa-kapuso artists, mga kaibigan, at ni GMA Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon. Ikinagagalak natin ang patuloy na pagtitiwala at loyalty ni Gabby sa GMA Network bilang isang homegrown kapuso artist. Mula sa kanyang memorable roles sa iba't ibang teleserye hanggang sa pagiging isa sa pinaka-in-demand na host ngayon, patuloy nating nakikita ang growth niya sa industriya. Nanguna sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto Arduabe Jr., EVP and CFO Felipe Asialong, GMA SVP Attorney Annette Gozon Valdez, at First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Nakakatuwa what she's achieved now, and we're very optimistic that there's a lot more in store for her in the future. One of our beloved homegrown talents, and I'm very happy that she's continuing to trust GMA with her career. She's actually more than just an artist to us. She's a family. Thankful si Gabby sa 11 years na pag-aaruga ng GMA, di lamang sa kanyang career, kundi pati na rin sa kanyang pagkatao. GMA was there to support me. GMA guided me. They led me to find out who I really am in this industry. And yun, I'm just so blessed na they're not just there as my management, as my network, but also as my guidance. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Muling kinilala ang galing ng mga programa at pelikula ng GMA Network sa prestiyosong 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Tig-isang gold, silver at bronze medals ang nakuha ng GMA Public Affairs. Ating saksihan. Sa ika-4 na sunod na taon,
Ginawara ng gold medal ang The Atom Araulo Specials sa 2025 New York Festival's TV and Film Awards. Ngayong taon, para ito sa Documentary National Affairs category. Sa episode ng Pogoland, tinalakay ng mas malalim at detalyado ang usapin tungkol sa kontrobersyal na Philippine offshore gaming operations o POGO. I have the honor of recording this message on behalf of the entire team and everyone else who made this documentary possible. Maraming salamat. Thank you very much to the New York Festivals. Story ng nanay ko. Nakakuha naman ng silver medal ang multi-awarded film na Firefly sa kategoryang feature films. Ang Firefly ang itinanghal na Best Picture sa Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival. This is the first time that our team has been recognized in the film category of the New York Festivals, so this means a lot to us. Thank you for celebrating films, and thank you for celebrating the stories of Filipinos with us. Tinanggap naman ng kapuso mo Jessica Soho ang bronze medal para sa Documentary Environment and Ecology category. Sa segment na Minahan sa Homonhon Island, tinalakay ang naging epekto sa kalikasan at tao ng malawakang pagmimina sa isla sa Eastern Samar. Thank you for giving us the bronze this year and for giving us a chance to tell the story of Homonhon Island and for giving a voice to the people there and their struggles. Mabuhay New York Festival! Ginawara naman ng finalist certificate ang flagship newscast ng GMA Integrated News na 24 oras para sa special coverage ng Super Typhoon Karina at Habagat noong nakarang Hulyo. Gayun din ang Los Sabongeros sa Documentary Investigative Journalism category. Ang GMA Network ang Philippine network na may pinakamaraming nomination at awards sa New York Festival taon-taon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.